Okay, so good morning grade 11. So hating gabi na ulit. So tawag dito. Ang haba ng tulog ko kaninang hapon hanggang alas 7. So ewan ko ba't medyo bangag ako ngayon. But simulan na natin. So tapos na tayo sa alam niyo sa ibang book, yung book na gamit ko ngayon sa Rex. Etong simple and compound interest, 2 weeks. Pero dun sa D1 na book, 1 week lang siya. But dito, talagang pinaghiwalay ko na yung simple annuity tsaka general annuity. So dito sa simple annuity, dahil pasimula pa lang siya, medyo mas mahaba siya. But yung general annuity, maikli lang. So sir, ano ba yung annuity na yan? So sabi dito, pasensyahan nyo na, annuity is a fixed sum of money paid to someone at a regular intervals subjected to a fixed compound interest. So ano yung annuity na yan? Kunwari, tawag dito, ang nangyayari dyan, yung isang tao, kunwari ako, maghuhulog ako sa bangko or dun sa investment plan ko. Kada hulog ko, kasi iba-iba ng times, iba't-iba ng date yung hulog mo, di ba? Pero fix lang. Fix lang yung interval, fix lang din yung interest. Kunwari, naghuhulog ako ng 20,000 or hindi, laki naman, 45,000 per month, malaking ipon na yan. So, ang interest ko ay, kunwari ay 1% per month. So, i-multiply mo yan sa 1%, 1.01 sa unang buwan. Yun nga lang, sa sumunod na buwan, first month yan, sa second month, ano mangyayari? Maghuhulog ulit ako ng 5,000. Tama. And then, pag lumipas yun, ang isang buwan na yon, bago mag third month, tutubo na naman to ng 1%. Pero, yung una kong hinulog, tutubo ulit yan ng 1%. Hanggang sa third month, ganun ulit yung mangyayari. Tutubo na to ulit ng 1%. Ito rin, tutubo na ulit ng 1%. Ito rin, tutubo ulit ng 1%. So on and so forth. So, ganun yung nangyayari sa fixed annuity. Hindi, baliktad to eh. May times na, syempre, ikaw yung maghuhulog. May times naman na, ikaw yung bibigyan. Okay, baliktad to. But, this is mas magandang topic to kasi yung mga ibang investment ganito talaga yung ginagawa. Tsaka nakikita mo kung ikaw, kung mag-i-invest ka someday or mag-i-impo ka ng pera, mag-start ka ng savings mo, makita mo kung paano talaga tumutubo yung pera mo. Okay? Syempre, yung mga nauna mong hinulog, mas malaki na yung tubo nun. Unlike dun sa mga late mo nang hinulog. Okay? So, ano yung mga terms natin dyan? Annuity certain, payable for a definite duration, begins and ends on a definite fixed date. Annuity uncertain, annuity payable on indefinite duration. Pero ito hindi naman lahat matatakel itong terms na to. Pero as we go along dun sa lesson, isa-isa yan, maano natin. General annuity, ito yung sa next week. Interest conversion or compounding period is unequal or not same as the payment interval. So, iba-iba siya nung payment interval or yung binabayad. Unlike sa simple annuity. Annuity due, eto mamaya, matatakil natin to. An annuity in which the periodic payment is made at the beginning of each payment interval. So, makikita nyo yan mamaya sa problem. Sinasabi lagi, in the beginning. Okay? So, yun. Next. Ano yung, natin? Ano yung, malabo pala yung no? Malabo pala or so tingin ko sa ewan ko kung malinaw dun sa niya, pero sa tingin ko malinaw to sa hard copy niya. Simple ordinary annuity. So sabi dito, future value. So magkano siya in the future, magkano yung total amount in the future. So future value of simple annuity is ayan, future value. Ano yung P? Periodic payment, kung magkano yung hinuhulog. 1, constant yan.
I, which is yung interest rate per period. Oh. Kaya pala tawag dito, kaya long yung ano nyo. Kita nyo 29 pages na yung naka 4 topics pa lang tayo, 29 pages na. Kaya long yung papel niya para kumonte. Next, yung I. Okay? Yung I is iba siya ng computation. Ayun, annual rate and K, number of conversions per year. Ito yung mga tawag dito, ito yung quarterly, 'di ba? Yung monthly, yan 'yon. 1 tapos I ulit. Okay? Present value. May present value ba dito? Ito rin natin last time eh. So, the present value of simple annuity, ayan naman. Pero mamaya maanohin natin yan eh. Madadaanan naman yan sa tawag dito, sa lesson. Okay? So, simulan na natin. Madami to. So, sabi dito, if you pay 50 pesos at the end of each month, for 40 years, napakatagal, 40 years, on account that pays you interest of 10%, laki na ito, compounded monthly, how much money do you have after 40 years? So, ano meron tayo dyan? So, identify muna natin yung mga given. So, ano yung mga given? Una, si P. Si PI, oops, mali. Si PI or yung hinuhulog mo, magkano hinuhulog mo? 50 pesos. Next, interest. Okay, ano yung interest? Ito yung interest, oh. Anuhin ulit natin. R over K. So, R over K. Ano raw siya? 10%. Ano yung rate niya? 10%. Tama ba? Kaso, compounded, ano daw siya? Monthly. So, pag monthly, ilan yan per year? 12. So, 10% divided by 12 or 0.1 divided by 12. Okay? Next. Pares lang naman. Siglit ah. Yung N. N yun, hindi K. Mali naman to. Next, yung N natin, okay, yung N natin dito ay, ayan, yung N ay T times K. Ano yan? T times K na yan. So, mabibilang natin yan kasi, sabi dito, compounded monthly. So, ano yung N natin? So, yung N natin ay 12 times 40. Why, sir? Kasi ano nga siya, compounded monthly, tapos 40 years. Okay? Kaya yung N natin ay ganun. Parang yung ganito lang din, no? Yung iba lang kasi yung book eh, kaya nag-iba yung formula. Pero ganun lang din. Ayun, no? Yung NT. Yung NT natin. Okay? Naalala? Parang ganun lang din siya. Hindi naman parang ganun. Ganun din talaga siya. Okay? So, try natin, ha? So, future value is equals to P times 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay? Gano'n nakakaano yung ano? Paiba-iba yung brightness. So, sa mata. So, ano yung present value natin? Or, sorry, yung ano natin, yung P natin. Yung P natin ay 50. Bracket. Ano yung I natin? 1 plus, compute na natin yung 0.5 of 0.1 divided by 12. 0.0083. Raised to N. Ano yung N natin? 12 times 40. 480. 480 minus 1 all over. Ano ulit yung I mo? 0.0083. Okay?
So, sana ma-solve natin to ng tama. Try natin. Sakit sa mata nung ano. Oh. Visit na brightness to. Go automatic. Sorry. So, tawag dito. Solve natin sa Calcu. So, una ay nasa parenthesis muna. So, pagdukungin na natin to, 1.0083 delete 83 raised to, laki na ito, 480. Ayan o, naging times 52 yung pera mo, ganun lang naman kalaki. Pero syempre 40 years yan, diba? Minus 1 divided by 0.83 ay 0.0083. Dinediretso ko na sa Calcu pero makikita nyo naman, inuuna ko yung nasa parenthesis tapos ano, nasa division naman. 0.0083 equals mo na, uy muli, paano yun, walang ano, sorry, dito na lang ulit nga, walang undo, ulit 1.0083 raised to 480 minus 1 divided by 0.0083 times 50. So magkano na yung pera mo? Tumataginting na. Eto class, medyo mag-iiba-iba yung sagot, depende sa ano, depende sa yung iba kasi na pwede mong idiretso sa Calcu. Pwede mong idiretso tong 0.1 over 12 dito. Mako-compute mo yan sa Calcu. Kaya minsan, nag-iiba yung sagot. Kasi, gaya nito, 300,000 mahigit. Bawat 0.001 yan. Mag-iiba talaga yung final answer. Kasi malaki yung ano, malaki yung final answer. Okay? So, magkano na to? I'm sorry. After 40 years, naghulog lang siya ng 50 monthly, 10% yung interest. Magkano na pera niya? 316,190.64. Okay? Kapag hindi mo siya ni-round off, ang sagot sa book, pag hindi mo siya ni-round off yung etong 0.0083, ang sagot ay 316,000. Dapat mas malaki to. 203.98. Okay? So, kahit ano dyan yung sagot mo, okay lang. Okay? So, next. Madami to, pero ano naman, madali naman siya matutunan. So, sabi dito, Alex and Tony are twins after graduation and being finally able to get a job. They plan for retirement as follows. Starting at age 24, Alex deposits 10,000 at the end of each year for 36 years. Starting at age 42, Tony deposits 20,000 at the end of each year for 18 years. Who will have the greater amount at the retirement if both annuities earn 12% per year compounded annually? So, kunin muna natin. Hatiin natin yan sa dalawa. So, yung isa, yung hinuhulog niya or yung P niya is 10,000. Yung isa naman, 20,000. Okay. Next, parehas lang sila ng eto years. Yung isa, yung N natin, so ano yung N natin bago computation natin dito, 'di ba? Yung N natin ay T times K times yung ano, yung K is yung kung monthly or ano, annually. So ilan yung years natin? 42. Kaso nga lang annually, so times 1. So I'm sorry, 36 pala. So, 36 yung time natin. And then, yung K natin, kung ilan siya per year, di ba annually? So, times 1 lang. So, 36 pa rin. Same here sa kabila. So, yung N natin is T times K. Ilan yung time? 18 years. Tuwing ilan kada taon? Isa lang. So, 18 pa rin siya. Next. Interest. Computin na natin yung interest. Interest mo ay
12% per year. So, hindi siya monthly. So, ilang beses siya kada taon? 1 lang. So, as is, 12% pa rin siya or 0.12. Same here yan. Parehas lang, 0.12. So, ngayon, titingnan natin kung sino yung mas malaking pera after, ilan yan? 36 years tsaka 18 years. Yung isa 36 years nag-ipon, yung isa 18 years nag-ipon. Okay? Same lang. Ay, hindi naman same. Yung isa doble yung binayad niya. Pero doble rin naman yung year nung kabila. Diba? Yung isa nga lang, mas naunang nag-ipon. Try natin. So, future value is equals to P, 10,000, times, mga kabisado ko na yung formula. 1 plus 0.12 raised to N 36 minus 1 all over 0.12. Compute na kagad natin. So, clear na nga muna natin. 1.12 raised to 36 minus 1 divided by, equals, divided by 0.12 equals times 10,000. 1, 2, 3. Ilan na siya? 4,844,631.16. So, after 36 years, tama ba? 36 years na pag-iipon, may 4 million siya. Try naman natin dito sa kabila. Future value is equals to 20,000 times 1 plus 0.12 raised to 18 minus 1 all over 0.12. Naglolo ko yung ano. So, calculate na natin diretso. So, ano yan? 1.12 raised to 18 minus 1 is equals to, divided by 0.12 is equals to times 20,000. 1, 2, 3. Ilan siya? 1 million lang. 1,114,994.30. Okay. So, ito, kahit dinoble niya yung ipon niya for the last 18 years para mahabol yung kakambal niya, sino pa rin yung mas malaki yung naipon? Okay? Yung nagsimula nung 36 years ago. So, siya yung mas malaki yung naipon. So, ano lesson dyan? So, dapat, umpisa pa lang, mag-ipon ka na. Okay? So, at the age of 24, so maybe at the age of 30, 32 or something, 35, bago ka mag-retire ng 50 anyos, di ba? Mag-ipon ka na. Whew. Example number 5, madami to. Pero bilisan natin yung compute. Aaron's mother saved 5,000 at the end of every 6 months in an education plan that earns 6% per year, semi-annually. What is the amount at the end of 18 years? Okay? So, kunin muna natin. So, una, kunin muna natin yung mga given. Diba? So, una, yung P mo ay, or yung hinuhulog mo ay 5,000. Next, interest mo. Ano interest mo dyan? 6%. Tama. Kaso nga lang, semi-annually. So, ilan yan per year? Semi-annually? 2. Okay, so magiging 3% or 0.03. Next, yung N mo, T times K. Ilang years daw? 18, kaso nga lang, semi-annually. So, times 2. So, magiging 36. Bilisan na natin kasi marami tayo i-compute. So, 5,000 times 1 plus, ano yun? 0.03 raised to, ilan siya? 36
minus 1 all over 0.03. Tama ba? Solve na natin. Madali lang pala to. So, clear. 1.03 raised to 36 minus 1 divided by 0.03 equals divided by 5,000. 1, 2, 3. Ba't divide? Multiply. So, after ilang years yan? 18 years, meron siyang magkano? 300, parang maliit ata to. 316,379.72. Okay? So, ganyan kalaki yung magiging pera niya. Next, ito iba naman, present value naman to. Sensya nyo na may libro akong katabi, mahirap magkamali. So, present value, Rose works very hard because she wants to have enough money in her retirement account when she reaches at the age of 60. She wants to withdraw 36,000 every 3 months for 30 years starting 3 months after she retires. How much should Rose deposit at retirement at 12% per year compounded quarterly for the annuity? So, ito, pabaliktad to. Okay? So, magkano yung gusto niyang, ito yung baliktad. So, last time, ito, nag-iipon ka para at the end, may makukuha kang buo. Okay? Dito naman, baliktad. Ibibigay mo ng buo, ibabalik sa'yo ng paunti-unti. Okay? Ibibigay mo ng buo, ibabalik sa'yo ng paunti-unti. Okay? So, maganda to. So, una, kunin muna natin yung mga, yung mga, tawag dito, given natin. So, P natin ay 36,000. Next, yung N natin ay T times K. So, ilan yung time natin? 20 years. And then, every 3 months. Or quarterly. 'Di ba? Ilang beses yung every 3 months sa isang taon? 4. So 20 times 4 is equals to 80. Interest mo ay 12% compounded quarterly. So 4 ulit, tama? So magiging 3% or 0.03. So ano yung solution natin? Present value. So, present value yan. Nakita nyo yung pinagkaiba. Yung present value, hinuhulog mo ng isang buo, babalik nila sa'yo ng paunti-unti. Kabaliktaran ng future value. Pero ganun rin naman, binaliktad lang yung sequence. Pero syempre, habang hinuhulog mo, habang kinukuha mo, hindi mo naman makukuha ng buo. Yung mga natitira, tumutubo yun. Ang maganda dito, mas tatagal yung pera mo. 'Di ba? Hindi kagaya nung hawak mo yung pera mo ng sarili mo lang, magastos mo na sa kung saan-saan. 'Di ba? Hindi pa tumutubo. 'Di ba? Ang pangit lang, syempre, after ilang years, wala ka ng pera. 'Di ba? Wala ka ng pera. Maybe kung nagastos mo na lahat, wala ka ng pera. Pero kung may naipon ka after that, mas maganda. 'Di ba? Pero ito yung mga mayayaman, mga magre-retire, gusto, 'di ba? Sure na sila sa pera nila. So P bracket 1 minus 1 plus I negative N, negative talaga, all over I. Okay, so ano yung P natin? Mahirap i-compute to 36,000 1 minus 1 plus, ano yung I natin? 0.03 raised to negative 80 all over 0.03. So, tintiin natin ha. 1.03, ayan yan, raised to negative 80,
So, yan siya. Then, 1 minus answer, ayan siya. Times mo ngayon natin sa 36,000. 36,000. 1, 2, 3 equals divided by 0.03. Ano siya? Ayun, tama ako sa nasa libro. 1,087,227.48. Okay? So, kung may plano ka in the future, 'di ba? Mag-ipon ka ng 1 million, tapos gusto mo pag nag-retire ka na, wala ka ng trabaho, 'di ba? Parang sasahod ka pa rin every 3 months, magkakaroon ka ng 36,000 for 20 years. Aba, pwede rin ha. Kaso lang kasi tuta mo, ang laki ng tubo. Hindi naman lahat ng investment ganyan magtubo, 'di ba? Pero mali mo naman may makuha ka. Okay, bilisan natin. Next. Ferran borrows money to buy a motorcycle. He will repay the loan by making monthly payments of 1,500 per month for the next 24 months at an interest of 9% per year compounded monthly. How much did Fernan borrow? How much interest does Fernan pay? So, una, ano to? He will repay the loan. Dahil lang So, una, ganun pa rin naman. Ano yung pin natin? 1,500. Tapos, ano pa? Yung N natin ay, ilan yung N natin? N natin is 24 months. 24 months na talaga yan. Or, kung gusto mong mas maarte ka pa, 2 years times, ano kasi yan compounded monthly. So, times 12. 24 pa rin. Diba? Yung interest mo naman is 9% compounded monthly. So, 0.009 divided by 12. So, kunin natin yung future value, ay present value. Ano yan? 1,500 1 minus 1 plus ano to? Computin na nga natin. 0.09 divided by 12. Ayun, 0.0075. Buti sakto. So, ganda pag sakto And then, negative 24. Ayun, nakabisado ko na yung divided by 0.075. Pit na natin. So, 1.0075 raised to negative 24 equals 1 minus answer equals times 1.5 equals divided by 0.0075. Ano siya? 32,000. Ito kasi, inano to, yung nag-loan siya. So, anuhan niya ng paunti-unti. Ibabalik niya ng paunti-unti. Diba? So, magkano yung kabuang ni-loan niya? 32,383. Ang magulo dito, class. Diba? Pag tinignan mo yung problem, hindi mo naman mahalatang annuity siya. Diba? Hindi mo mahalata. So, sa exam natin, sasabihin ko na lang kung anong yan. Di kagaya dito kasi dito nasasabi na present value yung hinahanap. 'Di ba? Sakit nung ko, matama yung ipin ko sa dila. Ito naman annuity due. Ano yung sinabi ko kanina sa annuity due? Yan lagi may sinasabing at the beginning. 'Di ba? So, ano lang naman to, nag-iba lang yung hulog. Maybe simula ng taon or simula ng buwan. But simulan na natin. Suppose Mr. and Mrs. Mariana deposited 28,000 at the beginning of each year for 5 years in an investment that earns 10% per year compounded annually. What is the future value of the annuity?
So, P mo ay 20,000. And then, time mo ay, N mo ay 5 years. Yun nga lang, annually siya. So, 5 times 1. Tama? Five times 1. Next, interest mo ay 10%. Annually siya. So, divided by 1. So, 10% pa rin. So, ano yung formula natin? Kakasa rin brightness. Nag-auto. So, P times 1 plus I raised to N minus 1 all over I times 1 plus I. Hirap na ito. So, 20,000 times, ba't di na lang nila nilagay sa taas yung P? Nagugulo tayo nito. 1 plus, ano yung I natin? 0.1 raised to 5 minus 1, 0.1 times 1 plus I, so 1.1. Solve natin. So, totoo lang, ito, pwede mo na itong iangat eh. Pati ito. Tsaka mo na lang i-divide sa 0.1 sa dulo. Try natin kung parehas yung lalabas. So, 1.1 raised to, oops, mali. 1 raised to 5 minus 1 times 1.1 times 20,000. 1, 1, 2, 3 divided by at nag-negative ulit nga 1.0 1.1 raised to 5 minus 1 times 1.1 times 20,000 1, 2, 3 divided by 0.1. Ayun, parehas lang. Ano siya? 134,312.2. Okay? So, same lang din to nung kanina. Nag-iba lang yung mode ng payment nila. Okay? So, pare-pares lang ba to? Puti ka nga ba? Future value of simple annuity due. Future value. Dito tayo sa present value. Ito assignment na lang. Hindi natin madidiscuss lahat eh. Pero same lang naman din. Same lang naman din yan. Dito tayo sa present value. Example number 11. Sabihin ko na lang yung sagot. Get na dito yung book. Dito sa number 9, ang sagot dyan ay 308,070.34. Sa number 10, yung isa 43,507.65. Yung isa naman 43,853.37. Okay? Dito tayo sa present value. Sa present value, so sabi dyan, Hope borrows money for the renovation of her house and repays by making yearly payment of 50,000 at the beginning. Ayan, may beginning na naman. So, ibig sabihin, annuity due yan of each year for a period of 10 years at an interest rate of 8% compounded annually. So, kunin natin mga given which is PI, putik na nalagagawa ko na 50,000
And then, N natin ay 10 years compounded annually. So, 10 times 1, edi 10 pa rin. Interest natin ay 8% and then annually pa rin. So, time divided by 1. So, 8% pa rin or 0.08. Ano yung formula natin? Present value na tayo. Present value ay P 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. Ito naman 1 to 1 plus I. Okay, so sulat natin. So 50,000 1 minus 1 plus 0.08 raised to negative, ano yung N natin? 10 times 1.08 all over 0.08. Okay, so solve natin. Ito lang, medyo madali pa to. So, ano yan? 1.08 raised to negative 10. Oops. Negative 10. 1 minus answer times 1.08 times 50,000. 1, 2, 3 divided by 0.08. Ano sagot? Ayun, tama pa rin tayo. 362 344.40. So magkano raw? 362,344.40. So ano nangyari diyan? Nanghiram siya ng pera tapos gusto niya ibabalik niya ng pa 50,000 for 10 years, 'di ba? So magkano yung kabuuan ng inutang niya? 362,000. Okay, so ano nangyari dito? Binigay muna sa kanya yung pera tapos binabalik niya ng paunti-unti. Okay? Next.